Magandang araw mga ka-Throwback Tribe. Welcome sa Kwento Natin To, ang show kung saan pinag-uusapan natin ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng may impormasyon, saya at syempre may respeto. At ngayong episode, hindi ito history class na nakakaantok at lalong hindi rin ito drama series. Pero oo, seryoso ang ating pag-uusapan. Ang topic natin ngayon ay ang martial law. Bago tayo dumiretso, linawin natin na ang martial law ay hindi simpleng salita. Maraming kwento, maraming pananaw, at maraming aral na nakatali rito. May takot, may tapang, may tanong, at may pag-asa. At syempre, para hindi masyadong mabigat, sasamahan natin ng konting saya yung sapat lang para hindi kayo ma-flatline habang nakikinig. Pero tandaan, ang bawat joke, bawat kwento, laging may respeto. Kasi ang martial law, hindi biro. At ang pag-aaral ng katotohanan, dapat laging may puso. So mga ka-Throwback Tribe, huminga ng malalim, makinig ng bukas ang isip at sabay-sabay nating silipin ang isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Ito ang Kwento Natin To, Martial Law, Katotohanan at Kamalayan. Simulan na natin. Bago tayo magsimula, nais muna namin ipakilala ang ating kapanayam ngayong araw na sila Mrs. Benita Lopez at Mr. Edwin Laneta na magbibigay sa atin ng karagdagang impormasyon sa mga karanasan nila noong panahon ng martial law. Mahalagang paalala, sa bawat isa sa sasabihin ng interviewee ay hindi gagamitin laban sa kanila. Ginawa ito para sa karagdagang kaalaman tungkol sa martial law. Magandang araw po Mrs. Benita Lopez at Mr. Edwin Laneta. Kami ay nagagalak upang makapanayam kayo ngayong araw. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa aming podcast. Sa unang katanungan, ano po ang naaalala ninyo noong panahon ng martial law? Yung takot. Takot. Hindi ka basta-basta pwedeng magsalita ng lalo sa gobyerno. Tapos napakahigpit. Yun nga, mga tao, takot lumabas, lalo sa gabi. Kasi, magiging nakainitan, lalo kahit wala kang kasalanan, dadamputin ka. Noong panahon ng martial law, ang sistema ay kontrolado lahat ng gobyerno. Kahit media, kahit mga galaw ng tao, at minsan ay kahit mga boto ng tao ay kontrolado ng gobyerno. Sa ikalawang katanungan, batay po sa inyong karanasan, maaari po ba ninyong ilarawan kung ano ang naging kalagayan at pamumuhay ng mga Pilipino matapos ideklara ang batas militar sa Pilipinas? Hindi naglalabas, hindi takot. Kasi nga kahit wala kang kasalanan, bigla ka na lang mawawala, kukunin ka, lalo ang mga kabataan, mga estudyante. Hindi pwede mag-rally, dinadampot. Nawawala na. Pag dinampot, nawawala na sila, hindi na nakikita ng pamilya. Ay, ganun. Pag nagra-rally, galing ng martial law. May mga consequences o parusa kapag lumabag din sa gobyerno. Tulad ng, for example, merong instance sa gobyerno na kapag anti-Marcos ka at may posisyon ka sa gobyerno, tatanggalin nila yung posisyon mo o bababaan nila yung posisyon mo. At sa huling katanungan, ano ang mga naging aral na naiwan sa iyo ng panahon ng martial law? Pagsimula ng mga Pilipino ng people power noong 1986, binibigyan tayo ng aral nito na magkakaroon tayo ng mas magandang gobyerno kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa bilang mga Pilipino. Habang binabalikan natin ang kwento kanina, umaasa kami na may napulot kayong mahalagang aral. Naway mas maunawaan natin ngayon ang kahalagaan ng kalayaang tinatamasa natin. Totoo iyon. Ang kasaysayan, lalo na ang panahon ng martial law, ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Ito ay paalala at gabay. Sa pagtanggap natin sa katotohanan, kahit minsan masakit, na ibabalik natin ang tinig ng mga taong hindi narinig noon. Kung may pinagtumimo sa ating lahat, ito ay ang katotohanang buhay ang kasaysayan, at ang kinabukasan nito ay nasa kamay ng kabataang Pilipino. Maraming salamat mga kapodcast sa inyong pakikinig at pag-unawa. Patuloy tayong maging mapanuri, makinig at magbahagi. Ito ang Kwento Natin To. Kwento Natin To, Martial Law, Katotohanan at Kamalayan. Hanggang sa muli!